Sumasaklaw na ng kapangyarihan ng internet sa pamagitan ng Facebook. May isang binatang nanawagan sa dati niyang katipan. Sana raw maibalik ang dati nilang matamis na pag-iibigan. Sa itinakdang oras at lugar, dumating nga kaya ang kanyang first and true love. They say that you only come across two of the most important persons in your life. The one that got away, and the one who found its way. The one who got away. Tawag sa mga taong pinakaminahal mo pero hindi mo nakatuluyan. Yung kahit pilit kinakalimutan, pinapaalala pa rin ng iyong puso't isipan. Ang 26 anyos na si Adrian, lakas loob na raw hahanapin ang kanyang the one who got away na si Gladys sa pamamagitan ng Facebook. Uno nitong Pebrero, matapos magpakuha ng litrato hawak ang larawan ni Gladys, ini-upload niya ito sa kanyang FB account kasama ang mensaheng gusto niya itong makita at makausap sa tapat ng isang building sa Quezon City kung saan sila unang nagkakilala sa gabi ng February 11. Alam ko napakaraming means pwede ko pina-NBI, I check marriage contracts or whatever. I think aside from the fact na I could get a fast result, I don't do things the normal way. Ang post na ito ni Adrian naging viral at sari-sari ang mga reaksyong natanggap. Wala naman pong imposible. Siguro po magkikita sila. Tingin ko parang kalokohan kasi mutual understanding na naman talaga yung sa kanilang dalawa eh. I'm a simple man with simple dreams. My life was pretty much ordinary. But that was until the summer of 2004. Taong 2004 nung sumali ang nooy 18 anyos na si Adrian sa isang summer workshop. Oh yeah, yeah. Oh yeah. I've been looking for Dito niya nakilala si Gladys. just trying Hanggang sa mata eh. Simple lang. Siguro sabihin na ba artistahin siya. Nung una ko nakita parang, five steps behind you. wow. Medyo natulala ako. Sit check please, cause I finally found a girl of my dreams. Much more than a Grammy Award. That's how much you mean to me. Hanggang sa na-develop siya sa dalaga. Girl, I mean you could be a I think simula nung kumanta kami, kasi we were assigned to do duets and songs, ganyan. So, siya yung naging partner ko. Actually, the first time na narinig ko siya kumanta, yun pa lang, parang, bam, kaya na, in love na. Isa raw sa mga hindi malilimutang eksena ni Adrian sa kanilang relasyon ni Gladys nung yayain siya nitong magsimba sa una nilang date. It's kind of unusual for a first date for a girl to ask you na parang, alika, simba tayo, pagdasal natin yung relationship natin. Nakikita mo yung grounds ng tao, nakikita mo yung values niya. So the more na mas na-appreciate ko siya. Sa loob ng isa't kalahating taon, napuno raw ng saya ang kanilang espesyal na samahan. Wala man daw silang itinuturing na monthsary, alam daw ni Adrian na parehas ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. We stayed on the phone for hours. Minsan wala na kami pinag-uusapan, parang, oh, nandiyan ka pa ba? Just to feel the presence na nandyan siya. Even if we don't necessarily have to talk. I mean, sino ba naman ang hindi may in love sa kanya? I mean, physically, of course, but the more na mas kinilala mo siya, how she is as a person. Pero may dumating daw na pagsubok sa kanilang relasyon
Dahilan para putulin ni Adrian ang kanyang ugnayan kay Gladys. I found out. Parang nakutuba niya na alam ko. So, automatic. Wala nang communication. Wala man daw kasiguruhan ang paghahanap ni Adrian kay Gladys ngayon. Suportado siya ng kanyang mga kaibigan. Sinusuportahan ko siya kasi romantic na tao din ako. On the day na makita mo na siya, di sana masaya. It's either masaya or malungkot. Ikaw na ang may sabi. This year, I'm gonna change everything. Pabaguin ko lahat sa sarili ko. And aside from searching for Gladys, so I can have closure pagdating sa love life. When you say walang closure, no, probably this has been a remarkable relationship that he cannot really forget. It will affect his future relationships kasi he might compare the girl o yung newfound love niya supposedly with the former love that he had. Hello, good afternoon. May I please speak with Miss Gladys? Minabuti naming hanapin si Gladys. Nakausap namin siya sa telepono, pero tumanggi itong humarap sa aming kamera. Sa halip, nagpadala na lang ito ng email. First of all, I would like to thank you for your interest and the time you have put in the story. However, I respectfully decline from the interview. I'm a very private person living a simple life, and I would like to remain it as it is. Miyerkules, nung puntahan namin si Gladys sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit bigo pa rin kaming makuha ang kanyang panig. So, nakauwi na po siya. Nakauwi na siya. Try to contact her na lang. Salamat po. Sa halip, isang text ang ipinadala niya sa amin. Kasi po, we never had a relationship in the first place, and we were just classmates in the workshop. This will be my last final text. Also, I don't have time for such because a relative of mine just passed away, so I have to take a leave. Kahapon lang, mula sa isa't kalahating araw na paglalagay sa isang retreat house, muli naming nakapanayam si Adrian. Nag-retreat ako kasi isa rin siya sa part ng development ko sa sarili ko. Dito namin napag-alamang tinawagan pala siya ni Gladys Miyerkules ng gabi. It was something. And well, actually sabi lang niya sa akin kung pwede sana medyo muna siyang guluhin with like the media and stuff because of course she also needs time to think on things kung pupunta nga siya or hindi. Nasabi naman daw sa kanya ni Gladys na hindi raw ito sigurado kung makakarating siya sa oras at lugar na hiniling ni Adrian. Ilang oras bago ang itinakdang pagkikita ni na Adrian at Gladys, abot-abot ang kaba ng binata. Sa mismong lugar kung saan magtatagpo ang dalawa, nakaabang na ang ilang media na gustong kunan ang mga magaganap na eksena. Pagpatak ng alas 7 kanina, sinimulan na ni Adrian ang paghihintay kay Gladys. 5 minutes to 7:45. Wala pa rin siya pero I'm still hoping na pumunta siya kasi well, sana ma-realize niya sincere naman yung intentions ko. And all this drama right now is just I wasn't expecting it would come this far. Hanggang lumipas ang isang oras, hindi pa rin dumarating si Gladys. Dahil sa hindi pagdating ni Gladys para kay Adrian, sapat na itong kasagutan para isarado na ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Thank you kasi you came across sa buhay ko. And I wouldn't be who I am right now if it wasn't for her. I wouldn't be a stronger person. If it's your decision not to show up today, I respect that. And I guess this is it. And I hope I'm happy with gusto niyong kasama mo ngayon. And I hope para doon sa guy na seryosohin mo si Gladys. Kasi malaman ko lang na niloko mo siya. I'm sorry, pero she deserves someone na talagang mamahalin siya that would go this far as to where I am right now.
Susunod, mga kababayan natin sa Negros Oriental na nangangailangan ngayon ng pagmamahal at pagkalinga dahil sa pinagdaanan nila, lindol. Oops! Oo. Aftershocks.